magandang gabi po sa ating lahat at nandito naman po ang Warrior Team upang mag-share po sa inyo ng salita ng Panginoon at samahan niyo po kami papurihan ang Panginoon sa gabing ito. Pero bago po iyon ay samahan niyo muna po ako na bumasa sa Isaiah chapter 12 verse 1 and 2. Ang sabi dito, awit ng pasasalamat. Sa araw na iyon ay awitin ng mga tao ang ganito. Yahweh, ikaw ang aking pasasalamatan, sapagkat kung nagalit ka man sa akin noon, nawala na ang galit mo ngayon, at ako'y iyong inaliw. Verse 2, tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan, sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot, sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang aking tagapagligtas. Purihin po Panginoon sa pagkakabasa ng Kanyang salita. Ayan, atin pong awitan ng ating Panginoon ng muli at pagsamba. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. You've endless words, no one could express how much you deserve. Though rich and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. When it's all about you, Jesus. And it's all about you, Jesus. Yan, sige po, tayo po yung manalangin. Yes, so Lord, maraming po salamat sa gabi na to. Nagkatipon po ulit ang bawat isa. Bagamat kulang po
Bagang kulang po kami, Lord. Hindi po ito lang para po mapapurihan namin kay Lord. At Lord, nawa po sa amin gagawin, Lord. Ikaw po ang manguna. Ikaw po ang manguna, Lord. Tsaka po, pati po dun sa magtuturo ng inyong salita, Lord. Lord, na po, ikaw po ang magbigay ng karunungan po para po maintindihan po namin ng ayos ang inyong salita, Lord. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Muli, ito yung warrior team. Samahan niyo po muli ang bawat isa, sa aming pagpupurit, pagsamba. Handa na po ba na magpurit, mag-awitan? Amen. Magsayawan ang ating para sa ating Panginoon. Yes, Lord. Kaya tayo pinapawis sa ating Panginoon. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Come on, church. Sing hallelujah to our God. Glory, glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, come on. To our God. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. 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 Patuloy natin piliin ang ating Panginoon. Lord, you are good. Hey. Hey. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Let's sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yes, you are. Lord, you are good and your mercy endures
There is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise Him. Praise Him. Glory, honor, and strength unto our God. Unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praises, glory, honor, and strength unto our God. Unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. We say, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon sa gabing ito. Kayo po mga na nasa online, samahan niyo nga po kami na haranahin natin ang ating Panginoon sa gabing ito. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, oh God. We bow down to the Lord of Lords.
My Jesus, my Savior, no, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Yes, oh God. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, yes, oh God, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Yes, oh God. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Nothing for joy at the work of your hands, Lord. Hallelujah. Come on, worship Him. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit, in this home. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. In you, shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth. Let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Now sing for joy at the work of your hands. Lord, hallelujah. Come on, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Lift up your voice to the Lord. Come on, worship Him. To the promise I have. Who shall to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound. Yes, Lord, hallelujah. Now sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Ooh, nothing compares to the promise I have in you. Yes, Lord, hallelujah. Praise you, Jesus. Oh, God. Hallelujah. You gave it all to me.
and darkness tries to hide. Tremble at His voice, we tremble at His voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Age to age we stand, and time is in His hand. Beginning and the end, beginning and the end. The God and tree, one, yes, oh God. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great, how great, one more is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great, yes, oh God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. You're the name of all names, oh God. You're the name above all names. Worthy of all praise, and my heart will sing. How great is our God? You're the name Jesus. Yes, oh God. You're the name above all names. Worthy of all praise, and my heart will sing, Lord, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God.
is our God. You're the name above all names. Hallelujah. You're the name above all names. Worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Hallelujah, Lord. You're the great above all names, Lord. And when we speak your name, we are free from any strongholds, from every battle we have needed. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. We speak the name of Jesus in our family, in everyone, Panginoon. Umilos ka nga po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hindi po namin kaya kung wala ka sa piling namin, Panginoon. Yes. Lord, dalangin po ng bawat isa, maranasan ka po namin sa gabi. Hallelujah. Wala po kami, Panginoon. Kami po hiwalay sa iyo, amin. Hallelujah, Lord. That when we speak your name, Panginoon, hallelujah, we are victorious, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every heart. Whenever you speak within your presence, I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Yes, it is. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Lord, I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Yes, it is. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn out in the
Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, hallelujah. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life, yes, yes. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. 'Cause your name is power. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Oh God, hallelujah. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within His presence. I speak. Say His name,
Say you stay, say you stay, My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua, Come on, worship Him. Hallelujah, Lord. Worship Him. Hallelujah, worship Him. Come on, worship Him. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. Pour out your Spirit, Lord. Hallelujah, Lord. God, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Yes. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri pagsamba. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, so God, salamat nga po, Panginoon, sa gabi na ito, Panginoon. Dalangin nga po namin na ikaw po yung patuloy na manguna at kumilos sa gawain na ito, Ama. Alam namin, Panginoon, na ikaw po yung sasama sa bawat isa, sa bawat isang makikinig at sa bawat isang manonood, Panginoon, sa live na ito, Panginoon. Patuloy po na samahan mo nga po kami, Panginoon, at bigyan mo po kami ng
pangunawa, Panginoon, upang maintindihan ang lahat ng mga salita na aming malalaman, Panginoon, sa gabi na to. Patuloy po na gabayan mo po ang bawat isa, Ama. Ito lang po yung dalahan ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Yan. Wala sumama. Yan, nawa po ay ang buhay po ng bawat isa ay nakapagpuri po sa ating Panginoon. Yes, to God. Thank you, Jesus. Ayan. Yan, so ngayon po naman ay tayo naman po ay dadako sa pinaka mahalagang highlights ng ating gawain. Ano po? Ang pagkaing spiritual. Ano po? So, nawa po ay patuloy nyo pong mag-stay put po kayo sa panonood. Ano po? Lapit po natin. Wait lang. Ay. Ayan po. Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta na po ang aming mga minamahal? Ano po? Ang aming mga tagapanood. Isang masayang pagbati po, mga kapatid. Thanksgiving sa ating Panginoon, mga minamahal. Ano po? Tayo ay muli na naririto. Mag-aaral po tayo ng banal na salita ng ating Lord. Pero bago po ang lahat, hayaan niyo po muna na tayo magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Salamat sa kabutihan niya at tayo manalangin. Hallelujah! We praise you, Lord. We glorify your name. We thank you, Jesus. We are so grateful, O God, sa lahat ng iyong ginawa sa aming mga buhay, Panginoon. Yes, Lord. Mayroong masaya, may malulungkot na parte ng aming buhay. Pero salamat, Panginoon. Salamat sa mga pagsubok. Salamat sa mga kabiguan. Salamat din sa mga tagumpay na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Napakabuti mo. Dahil sa lahat ng pinagdaanan namin sa buhay na ito, Lord, kasama ka namin. At pinatunayan mo sa buhay namin, Lord, na ikaw yung buhay na Diyos na sumasama sa amin sa anumang panahon, Panginoon. Salamat, salamat. At ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagdakila. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Bago po ako mag-umpisa ngayong gabi, hayaan niyo po na basahin ko po yung ilang talata sa aklat po ng Hukom. Chapter 16, verse 20. Okay. Ang sabi po doon hanggang 22. Ito po yung ipa-flashback ko lang. Ano po? Ito ay buhay po ni Samson. Na kung saan siya ay hinuli. Ano po? Huhulihin na siya sa verse 20. May mga dumating na mga Pilisteo. Nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya makakawala siyang tulad ng dati. Hindi pa niya namamalayang iniwan na siya ni Yahweh. Verse 21. Binihag siya ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata, aray. Ayan, sila'y dinala nila sa Gaza. Tinalian ng tanikalang tanso at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan. Samantala, verse 22, unti-unti nang humahabang muli ang kanyang buhok. Purihin po ang Panginoon, ano po, sa pagkabasa ng kanyang salita. Mga kapatid, naniniwala po ba kayo na each day, our life is a journey? Tama po ba ako doon? Amen! Ayan. Amen po. Kasi po, hindi pa natin nauumpisahan ano, yung ating umaga. Ando na po yung ating paglalakbay. Panibagong lakbayin. Ano po, isang bagong araw na hindi natin alam kung ano ba yung kung saan tayo dadalahin ng ating mga pangyapak sa araw na yun. Ano po?
Let us imagine, mga kapatid, na tayo ay mga mountaineers. Ano? Na tayo ay marami, sabay-sabay tayo na naglalakbay. Ano? Andun si nanay, andun si tatay, andun yung lahat ng miyembro ng pamilya mo. Kasama na dun yung mga kaibigan, yung ating mga kakilala. Maaari yung kapatid mo, kasama din natin doon. Talagang araw-araw, ganyan po tayo. Na tayo ay tila umaakyat ng isang bundok. Hindi ko lang po alam kung Mount Everest yung pinupuntahan natin. Ano po. Pero whatever it is, yung step ng ating mga pangyapa, mapapansin po natin sa paglakad, ano, may naiiwan. Bakit kaya? Pero sabay-sabay tayong lumabas ng ating tahanan. Ano po? Sabay-sabay tayo pero merong parang medyo tumigil na. Parang napagod. Ano po? Parang hindi niya alam, parang napagod siya. Amo po muna siya sandali. Di po ba? Natatandaan ko po yan, ano po, nung araw. Pag Biyernes Santo po. Kami ng aking mga kaibigan, maging ng aking ina, ang aking mga mahal sa buhay, maaga po kaming naglalakad. Kasi sabi nga, magbigay naman tayo ng penitensya. Kasi nga, sabi, death of our Lord, commemoration, for the death. So, naglalakad po kami mula bayan, hanggang doon po sa lugar ng Sinipian, hanggang marating po namin yung simbahan doon. Ngayon, napansin ko, naiwan kami, dahil ang aking ina ay medyo mahina ng maglakad noong panahon yun. Naiwan kami ng lahat ng aming mga kasabay, kami na lang mag-ina. Madaling araw po kasi yun, meron po kaming flashlight pa no, kasi nung araw, mahina pa yung mga poste ng Meralco doon sa lugar na yon. At napakalayo ng pagitan, kaya medyo po talaga madilim. Kaya, ang sabi nga, tulad ng naglalakbay, sa ating paglalakbay, may naiiwan. Kung ikaw ay mahinang maglakad, maiiwan ka. Kung naman ikaw ay marami po kasi dong mga kainan. Iba-iba, may mga kakanin, merong binatog, may suman, may kung ano-ano kang makikita doon sa daan. At sa mga daang yun, kapag ikaw ay magutumin, trip mo lagi ang kumain, mamemesmerize ka doon sa mga nakikita mo. Lalo na doon sa mga naaamoy mo. So, ang tendency ng paglalakbay na yun, medyo ikaw ay naiiwan. Titigil ka doon sa restaurant, o doon sa maliit na tindahan, bibili ka, or gusto mo pang mag-stay, kakain ka pa doon. So, makita po natin dyan talaga. Yung aming mga kasabay, na nauuna sa amin, kami na, parating pa lang, sila pabalik na. Kung kaya sa ating lahat, tayong mga Kristiyano na nakakilala sa ating Panginoon. Kapag po yung ating paglalakbay, sabi po ng mga Amerikano, detour. Maraming detour sa buhay natin kasi nga sa labat. Minsan yung dinadaanan nating straight line, may makikita po tayo doon na biglang, abay, meron pa rin palang daan dito sa kabila. Nagitla ako doon sa electric. May daan pala doon sa kabila. Pero ang foresight talaga, at ang alam nating daan, na itong diretsyon ito lang. Ang tendency ng iba, magdiditor, ay tingnan ko nga muna kung maganda dito. Maraming detour. At sa buhay po ni Samson, na ating binasa kanina, ang kanyang detour sa buhay niya, masyado siyang na-mesmerize sa ganda ni Delilah. So maraming Delilah ang buhay natin. Hindi lang naman kung sinabi natin si Delilah and Samson, ay lagi ng isang lalaki at isang babae. Maaari po yung lalaki o babae, pero ang detour niya, ng Delilah na yan, ang detour niyang ito, masyado siyang na-mesmerize ng mga
material things. Ano? Na-mesmerize siya doon. Na kailangan i-focus ko yung aking sarili sa pag-achieve ng mga bagay na to. Kung kaya, pinili niya na yung kanyang detour, iwanan niya. Ano? Yung kanyang naunang foresight na dumiretso siya ng daan. Ano po? Na kung minsan, sa mga detour natin, yung mga pagtigil natin sa kaliwa, sa kanan, o minsan tumataas ka, o minsan dumadaan ka dun sa underground, na nalalayo ka dun sa original purpose ng Lord sa buhay mo. Ano po? Kaya, let us study tonight na ano po ba ang mga signs. Kasi hindi po natin namamalayan na tayo pala ay naliligaw na, nalalayo, doon sa tunay na pangarap ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko. So napaka ganda mga kapatid na pag-aralan natin at matutunan natin by heart ngayong gabi as we thank the Lord for His goodness. Let us learn ano po ba yung sign ng mga detour na to. Kapatid, ang unang sign, you lost control. Hindi mo na makontrol ang sarili mo, maging ang iyong mga mahal sa buhay. Hindi mo na sila makontrol. Dahil masyado siyang na-mesmerize doon sa mga kabigha-bighaning kanyang nakikita. Maaari po na kapag tayo ay nalulose control at talagang ito po ang nagaganap, yung ating foresight to move forward, ay nawawalan ng control. Para po yung sasakyan na nawawalan ng preno, hindi niya makontrol. Kailangan ako'y dumiretso pero dumili po siya o bumubulusok siya pababa. So, kapag po ito na yung nangyayari sa atin, mga kapatid, mapapansin mo, merong isang maliit na tinig na dinodominate ka na hindi mo kayang pigilan, kapatid. Bakit po? Kasi nga, masyado ka nang na-mesmerize at na-control ka na ng sitwasyon mo sa buhay. Hindi lang naman ito doon sa mga bagay na mga material na tayo'y nananagumpay o masyado tayong nadadala, minsan ng barkada, o kaya minsan nadadala tayo ng matinding kabiguan sa ating buhay. At dahil sa kabiguang yan, hindi mo na makontrol yung iyong sarili na ikaw ay magpumilit na lumiko palayo sa ating Panginoon. Nalolos na yung control mo doon sa foresight na dati na pinasimulan mo. Dati, napakasigla mo. Dati, ikaw ay na-excite sa mga gawain ng Panginoon. Pero dahil hindi mo na makontrol ang damdamin yan sa puso mo, hindi mo na makontrol yung isip na meron ka. Kaya kapatid, kapag ito na yung nangyayari sa'yo, maalarma ka. At ang pangalawa po, na isang sign na ikaw ay nagdidetour na, lumalayo ka na dun sa pangarap ng Panginoon sa buhay mo. You lost your vision. Nawala na. Dati ang foresight mo, 10 years from now, ang aking mga anak ay ganito ang mangyayari. Ang aking mga anak ay marunong nang maghayag ng salita ng Panginoon. 10 years from now, 5 years from now, ang aking mga apo ay marunong nang magpuri sa Panginoon. Marunong nang mag-devotion sa Lord. Marunong na sila about the works of God. Pero dahil nandun ka nga sa iyong mga segue, ng buhay mo, nawala na yung vision mo for the future. Kasi po, mga kapatid, kapag ka ganito yung nangyayari,
tunay, na yung iyong mga vision about the future, about your finances, about the things beyond, nawawala na. Para bang, sabi nga nung iba, para bang ang pagkataas-taas ng vision mo, pero sabay-sabay itong lumagapak pababa. Kasi nga, kapag wala kang nakikita, wala na. Sira na yung iyong desisyon. Wala na, sarado na yung iyong mata. Kahit anong paliwanag ang gawin sa'yo, wala na eh. Sira na yung vision mo. Kaya, mga minamahal, anumang circumstances sa buhay natin, pilitin natin na yung vision natin sa ating mga anak about the future of our children. Paglaban natin ito. Huwag po tayong tuluyan na padala sa ating anxiety, sa ating kabiguan. Huwag po nating hayaan na tayo ay lamunin ng mga bagay na ito. Pangatlo po, na sign na ikaw ay tuluyan ng nawala. You lost your position. Kapag po nangyayari ito, mga kapatid, kapag wala na yung posisyon mo, di ba po pag tayo ay na-out of balance, hindi na tayo makatayo ng diretsyo. Hindi na tayo makalakad ng tama. Hindi na tayo makapag-isip ng normal. Why? Because our emotion is distracting us. At kapag na-distract na yung emosyong ito, it brings you down. Kapatid, napansin mo ba? Lahat ng aspeto ng buhay mo, lahat bagsak. Bagsak ang iyong spiritual life. Bagsak yung dati na napakasaya na meron ka, nakasama. Hindi lang yung pamilya mo ang kasama mo eh. Kasi po, pagka yun lang yung, sabi nga, no man is an island. Kailangan mo yung mga tao sa paligid mo. Kailangan mo yung may maglilid sa'yo, palapit sa Panginoon. Kailangan mo na may maririnig ka na mga salita to encourage you. Kung ikaw ay nadadown, kailangan lumapit ka sa mga tao na dadalhin ka sa ating Panginoon. Pero kapag po nalolos na yung position natin, sabi nga out of balance tayo, para yung meron kang vertigo. Ang tingin mo, dahil nga wala ka na ring vision, out of vision ka na, ang tingin mo dun sa maliwanag na maliwanag, ang tingin mo madilim. Ang tingin mo violet. Ang tingin mo dun sa ikinikilos ng iyong kapwa, laging against sa'yo. Yung ngiti ng kapwa mo sa'yo, ang tingin mo sinisimangutan ka. Yung yakap sa'yo ng iyong kaibigan, ng iyong kapatid, ang tingin mo, parang they are saying something against you. Where in fact, yun lang iyong emosyon, yung iyong isip at yung iyong puso lang ang nagdidikta sa'yo na hindi mo makontrol. Kapatid, nandun yung worst na parte ng buhay mo kapag nandito ka na. Kung kailangan, napapansin mo, you stop praising God. Ito po yung pinakamabigat. You stop praying. You stop to study the Word of God. Lahat nababago. Lumalayo ka na. Sa bukal ng buhay. Iniiwan mo yung dati na ikaw. Na dati excited ka to worship the Lord. Na dati excited ka na sambahin ang Panginoon dun sa kanyang bahay-sambahan. Kapatid, ngayon, ang nasa iyo ay anger. Kawalan ng pag-asa. Self-pity. And you become passionate to sin. Mas gusto mo na nakakasakit ka ng damdamin. Kapag kinakausap ka about the Lord, about what happened to you,
kaiba yung sagot mo. Kapatid, this is the sign na nandun ka na sa mga pinakamalayong detour ng buhay mo. Huwag mong hayaan na tuluyan kang malayo. You need to get loose. Bitawan mong lahat ito, Ama. Ito, ina, ama, mga anak, kung nasan ka man, sa mga sign na to, na ikaw ay nalalayo, naliligaw ng tuluyan, iwan mo to, kapatid, bago mahuli ang lahat. Kapatid, ngayong gabi, as we thank the Lord for His goodness, alalahanin natin yung mga bagay na minsan hindi natin namamalayan. Tayo ay nagkakaroon na ng pagkakalayo doon sa purpose ng Lord sa buhay natin. Ang sumunod po na sign, you lost your status. Ano po yan? When you lost status, you do less instead of doing mighty things. Kapag nawala ka na doon sa status na dati na meron ka, ano ka dati? Dati, ikaw yung nagli-lead. Dati, ikaw yung nag-opening prayer. Ikaw yung nag-closing prayer. Dati, ikaw yung taga-awit. Praise the Lord. Dahil ang ganda ng tinig mo. Nasaan ba nang galing yan? Sa bukal ng buhay. Pero mas pinipili mo ang makamundong buhay. Naligaw na ng tuluyan, kapatid. So, sa gabing to, enlightenment sa buhay ng bawat isa. Ano? Yung mighty things na dati kayang-kaya mong gawin. Ibalik mo, kapatid. Kasi, kapag ka nangyari yan, parang sinundan natin yung mistake ni Adam. Ano po ba yung mistake ni Adam? Sinisisi niya si Eve. Kaya nangyari ito sa buhay natin kasi gawa mo. Kasalanan mo to. Kapatid, pagka ganyan na yung sitwasyon mo, mag-isip ka na. Kasi naninisi ka na ng iba. Ano? Siyasatin mo yung puso mo, kapatid. Bago mahuli ang lahat. Ano? You need to stand up. Bangon uli. Kung naligaw ka, kung nadapa ka, kung nahulog ka, nadulas ka, stand up. Start a new beginning. Down your knees. Ano po? You need Jesus. Ano sabi natin kanina? Speak Jesus. Why? Because Jesus is healing. Jesus is power. Amen po? We need Jesus. Hindi natin kaya kung tayo lang. Hindi natin kaya yung sasabihin mo, diyan ka muna, Lord. Sarili ko muna. Kapatid, hindi natin kaya kung wala ang Panginoon. We are nothing without God. Ano po? Kaya, maalalahanan natin lahat. Kung ikaw man ay lalaki, o ikaw man ay babae, o ikaw ay lalaki, hindi makakabawa sa pagkamacho mo na lumuhod ka sa Panginoon at manumbalik ka sa Lord. Hindi makakabawa sa kagandahan mo kung aminin mo sa ating Panginoon, ikaw ay nagkamali. We need Jesus, kapatid. Kaya, maunawaan po ng bawat isa. We need to slap ourselves paminsan-minsan. Gananin natin yung sarili na, gising! Ano? Maylin, gising! Gising! Bumalik ka sa Panginoon.
Kapag po nawala tayo sa presensya ng Lord, tuluyan po tayo nababagsak. Ano man ang ating gawin, kapatid, lagi tayong babalik dun sa pagkabagsak. Makabalikwas man tayo, pero sandali lamang at babalik ka dun sa pagkabagsak. Bakit? Humihiwalay ka sa bukal ng buhay. So, baka unawain mo. You need someone. You need somebody to coach you. Di po ba ang mga player? Kailangan nila yung coach para ituro sa kanila. Ito yung gagawin natin para tayo manalo. We need someone, a leader. Kailangan natin yung magli-lead sa atin. Yung magsasabi sa atin na ikaw ay mali. Yung magsasabi sa atin na right from our face, ito ang mga bagay na mali sa buhay mo na kaya dapat natin itong tanggapin. Ano? Pero kung tayo ay walang teachable heart, wala tayong mapagpakumbabang puso na tanggapin ang lahat ng ating kamalian, kapatid, matatapos ang buhay natin na tayo nag-iisa. Ano po? Kailangan po kasi yung mga tao na talagang, sabi nga, alam nila. Kumbaga sila yung experiensyado na. Ano po? Alam nila yung mga do's and don'ts ng buhay natin. Maunawaan din natin na God wants you to be by yourself. Habang tayo'y minomold ng ating coach, makikita natin na tayo ay makakatayo ng mag-isa. At yun ang gusto ng Panginoon. And God wants you na ikaw ay kumilos at gumawa ng naaayon sa kanyang mga salita. We can travel long. We can go around the circle. Pwede naman. Di ba sabi nga, pwede naman mag-detour. Ano? Pero, when you realize na you are lost, ano? Down your knees. Ano? Hingin mo yung tulong ng Panginoon. Kasi nawawala ka. Kailangan bumalik ka. Ano po? We need to reduce yung ating mga kataasan. Ano? To get your common denominator. Di po ba sa math? Kailangan i-reduce natin kapag medyo mataas yung outcome ng ating answer. Ano po? Kailangan mag-deduct muna tayo bago tayo mag-multiply. So sa buhay natin, kung tayo man ay nandun sa kinakapos, sabi nga, dun sa theory, sa math, we need to deduct. Kailangan muna tayong magbawas bago natin idiretsong i-multiply yung ating answer. Ano po? Para magkaroon tayo ng common denominator. So, ito po ay substitute natin sa buhay natin. Kung tayo man ngayon ay kinukulang, kinakapos, hindi tayo nagiging maayos sa ating position, sa ating trabaho, or maaari sa mga estudyante na minsan hindi nila na-attain yung tamang grades na gusto nila, panahon lang yan. Dinididak muna yan para ikaw ay mag-multiply. For you to grow. Amen po? Ay, nawala na po ako. Amen. Ayun, akala ko nawala po sila. Sabi nga, wait upon the Lord. We need to wait so God can move in our lives. Yun nga po kasing waiting time, habang tayo'y nandun, na tayo nagwe-wait. Kasi nga, kailangan talaga tayong matuto na maghintay. Ano? Para tayo ay itaas ng Panginoon.
itaas tayong muli ng Lord. Kagaya po ni Samson, doon sa chapter 16, dahil nga sa kanyang detour, nagkamali siya, nakulong siya nakakulong, tinanggal pa yung mata niya. Kaya umalis ang presensya ng Panginoon sa kanya. Kasi nga, nagdetour siya, natukso siya kay Delilah. Amen? Amen. So, nadukit yung mata niya doon sa kulungan. Nadidak. Di po ba? Sabi kanina, kailangan madidak ka muna bago ka mag-multiply. So, anong ginawa ni Samson? Habang siya'y nakakulong, nanumbalik siya sa Panginoon. At silently, nagkaroon siya ng prayer sa Lord. Na gusto niyang magkaroon ng new beginning. At anong ginawa niya? Naghintay siya sa katugunan ng Panginoon. Kaya ang sabi dun sa verse 22 ng chapter 16, samantala, unti-unting humahabang muli ang kanyang buhok. Mga kapatid, kapag marunong kang maghintay, kikilos ang kamay ng Panginoon for you to move forward. Ano po? Dahil kapag humaba ang buhok ni Samson, yung kanyang lakas ay muling manunumbalik. Ano po? Na kayang-kaya na niya napakawalan yung kanyang sarili dun sa kanyang pagkakabilanggo. Kaya kapatid, isubstitute natin yan into our lives. Kung ikaw ay nabibilanggo ng utang, kagaya ko noon, kapatid, parehas lang tayo na nakaranas ng matinding pagsubok sa buhay. Kung ikaw ay nabibilanggo ng mga bagay na hindi mo kayang takasan, nagkakaroon ka ng self-pity, nagkakaroon ka ng kawalang pag-asa, maghintay ka sa pagkilos ng Panginoon, manumbalik ka lang sa Kanya. Ano po? Kung kaya, makita po natin, na ang Panginoon ay nagre-renew sa Kanyang mga anak. Kung siya lamang ay matututong manumbalik sa Kanya. Ano po? God will renew your strength like the wings of an eagle. God will straight your crooked road and deliver you from that situation. Ano po? Kung sasabihin mo, kapatid, na nasasabi ko lang yan kasi wala ako sa sitwasyon. Kapatid, naranasan ko ang lahat na halos pagsubok sa buhay na to. Nandun din ako, nagkaroon din ako ng kawalang pag-asa. Ewan ko lang kung itong sasabihin ko, kapatid, ay magiging masamang ehemplo sa iyo. Pero ito po yung nangyari at totoong nangyari. Dahil sa kawalan ko ng pag-asa, nag-attempt na akong magpakamatay. Nag-attempt din po ako. Tinalikuran ko rin ang Panginoon dahil sa kawalan ng pag-asa. Itong Bible na to, aakalain mo ba na ibinato ko to? Pero nandun po yung realization sa buhay ko na mas lalo akong lumayo sa Panginoon. Lalong hindi ko maintindihan kung paano ko patatakbuhin ang aking buhay. Lalong nagkagulo-gulo ang buhay ko. At sino po yung nagsuffer? Yung pong aking mga anak. Kaya kung minsan, kapatid, hindi lang minsan, talagang ginagamit ng Panginoon ang mga little children, ang mga bata. Ngayong gabi, kapatid, I am inviting you to look around. Huwag ka na lumabas ng bahay. Diyan mismo sa loob ng tahanan mo, kapatid. Masdan mo yung mga kasama mo. Oo. Linggo ngayon, may family gatherings kayo. Nandyan yung iyong lahat ng mga anak. Maaari na nandyan lahat yung iyong mga anak.
nandyan din yung iyong mga apo. Yes, kapatid. Ako, marami ng apo. Ilan na ba yung sayo? Marami na, di ba? Dumadami na tayo. Pero balikan mo yung sitwasyon ng buhay mo. Ano yung maiiwan mo sa iyong mga apo at mga anak? Ano yung itinatanim mo sa kanilang isip? Okay lang ang detour? Okay lang ba yan? Hindi ka ba nahahabag sa iyong mga maliliit na apo na bago lang lalaki? Na nakikita niya, natuluyan ka ng na-out of vision, natuluyan ka ng nawawala ng pag-asa. Ibibigay mo bang halimbawa sa mga lumalaking mga bata na hindi kayo nagsisimba tuwing linggo? Na hindi kayo nananalangin? Na hindi mo ipinapakita sa kanila ang kabutihan ng Diyos? Ikaw, kapatid, at ako, kapatid, pareho tayo ng sitwasyon. Pero you need to realize, kailangan na bumangon ka para dyan sa maliliit na mga batang yan. Para sa paglaki nila, matanim sa puso nila na may isang Diyos na nakatunghay sa atin, na handa tayo na baguhin ang buhay. May isang Diyos na dapat sambahin, na dapat pasalamatan. Gaano man kabigat ang pinagdadaanan, kapatid, para sa mga batang ito. 1 Corinthians 13 is reminding us. Ang sabi po doon, minsan ikaw ay naging isang bata. When I was a child, I think like a child. But when I grow old, I set aside childish things. Ngayon, kapatid, nasa edad ka na. Di ba? I-set aside mo na yung pagiging isip bata mo. Na ang bilis mong masaktan. Na ang bilis mong mawala ng pag-asa. Bata ka pa ba? Stand up, kapatid. Kawawa ang susunod na henerasyon. Kawawa sila, kapatid. Paano na? Bukas. 10 years from now. 5 years from now. Napansin mo ba? Ang mga lumalaking mga batang ito, grade 1, kinder, grade 2, grade 3, grade 5, high school, sumasagot na sa magulang. Nagyoyose na. Ni hindi marunong manalangin. Ni hindi kilala si Jesus Christ. Ni hindi kilala kung nasaan ang Panginoon. Nasa puso ba o nasaan ang Panginoon? Kapatid, we need to stand up. Tayo na mga magulang. Ano po? Bago mahuli ang lahat, kapatid. Sa gabing ito, bago ako magtapos, baka magalit ka sa akin, kapatid. Pero kailangan tayong magising. Kailangan nating ma-realize, there is God, na kailangan nating paglingkuran. Hindi yung ating sarili, kapatid. Huwag nating intindihin gaano man tayong nasasaktan. Huwag nating intindihin gaano man yung hirap na pinagdaraanan natin ngayon. There is God. Ano po? Siya yung lumikha sa atin. Kaya dapat ibalik natin ang lahat ng paglilingkod at pagpupuri sa kanyang pangalan. We are nothing without God. Stand up, kapatid. Ngayong gabi, let us repent. Repent, kapatid. Pagsisihan mo ang lahat ng ginawa mo sa ating Ama. Pagsisihan natin. Sabay nating pagsisihan dahil wala sa atin ang holy. Lahat tayo ay makasalanan. Repent.
repent bago mahuli ang lahat. Down your knees and pray. Manumbali ka, kapatid. Pagmasdan mo yung mga maliliit na mga batang yan na nangangailangan na makita sa iyo ang isang napakagandang halimbawa. Ipakita mo sa iyong mga apo at sa iyong mga anak kung gaano ka katibay sa pananampalataya. Sa meron o sa wala, kay Lord ako. Magandang gabi po, mga kapatid. Samahan mo po ako sa isang gabi ng panalangin na may kasamang awitin. Let us call the name of Jesus. Let us speak the name of Jesus. Ulit. Last part. Yes, Lord. Hallelujah. Coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. burn like fire. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Opo, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga detours sa aming mga buhay. Yes, Lord, inaamin namin aming mga nagawang kasalanan. Inaamin namin, Lord, we are nothing without you, Lord. Kaya't nanunumbalik kami sa iyo, Lord. At naririto kami ng aking mga kapatid. Tinanggap ka po niya bilang Panginoon, tagapagligtas ng aming buhay. Kaya't Lord, ikaw na po ang manguna sa amin. Turuan mo po kami. Hayaan mo pong lakaran namin ang landas ng kabanalan. Anumang sitwasyon ng aming buhay, Lord, ibinibigay namin to sa iyo, Lord. Hindi po namin to kaya kung wala ka. Kaya kayo na po ang magpatakbo ng buhay na to, Lord God. At Lord, dinadalangin ko rin sa iyo yung aming mga kapatid na may sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, idinideklara po namin na siya ay iyo ng pinagaling. Ang aming mga kapatid na nawawala ng pag-asa, nagdadala ng mga problema, Panginoon, Lord, dinideklara ko po sa gabing ito, by the name of our Lord Jesus Christ, she is set free, they are set free. Yes. In the mighty name of our Lord. At sa gabing ito, Panginoon, nagbabalik kami sa iyo ng pinakamataas na pagpupuri, pagdakila at pagsamba sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. So, tonight, meron po ba tayo? Okay. Mga minamahal, bago po ako ibigay ang floor sa ating closing prayer, ay gusto ko pong pasalamatan. Ano po? Unay ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Hallelujah. Ayan. Ngayon po, pasasalamatan po natin ang ating mga kapatid na mga nanonood. Ang aking po mga kaklasmate. Hindi ko na kayo isa-isahin. Hello, salamat sa inyong panonood. Pero nandito po, nakita po namin si Ate Val. Ate Val, hello. Salamat sa iyo. Hindi na kita nayakap kanina. Salamat. Ate Mel. Ate Mel. Ang aming neighbor sa Biga. Hello. Looking forward to see you and hug you. Let us pray together.
Okay, akin din po pinasasalamatan si Julie Pamitan Karangian. Yeah, pinsan mo nga. Ito po ay ang aming pong pinsan po ni Nomer. Siya po ay taga Tugigaraw. Hello from Tugigaraw. Hi, God bless us all. Akin din pong pinasasalamatan si Yvette Robias. Hello. At si Sherwin Pandinyo. Sherwin, God bless you. May detour ka rin ba sa buhay? Okay po. At sino po ito? Si Jennifer. Jennifer, parang yata. Si Jennifer. Hi Jennifer. God bless you. At sa mga hindi ko po nabanggit, hindi ko po nabanggit si Laurencia. Yun na nga po yun. Okay. Ayan po. At Wala sa lamin. that is all for tonight. At hingan po natin ng closing prayer. Si Kuya Miko, let us pray together. Pag-pray na rin po natin ang ating pagkain na pagsasalunan. Sige po, samahan niyo po ako na sa pangwakas na panalangin. Sumasama po tayo ninyo po. At Panginoon, maraming po salamat sa gabing ito na kami rin yung pinagtipon-tipon ng warrior team upang magpuri, magpasalamat at magbigay ng kapulay sa ginagawa niyo po Panginoon sa buhay po namin. Salamat po Panginoon sa mga panahon na kami nahihirapan, hindi na kami pinabayaan, sa mga pagkakataon na kayo nagpapalakas ng loob namin sa mga pagsubok at sa pag-iingat Panginoon sa aming mga biyahe, sa aming mga pinupuntahan at maging Panginoon sa paghahayag ng inyong salita. Maraming salamat po Panginoon. Ganyan din po hinihingi po namin Panginoon na pasasalamat ang pagkain ang pagsasaluhan po Panginoon sa samahan niyo po kami na pagkain ito at na lumapang pagkain ito yung magbigay sa amin ng kalakasan, sustansya sa aming pangatawan para sa kinabukasan Panginoon ay may lakas po kami. Maraming salamat po sa biyaya na pinagkakalob niyo po sa amin sa araw-araw. Ito lang po Panginoon ang dalangin namin at namin kasama pa sa salamat sa pangalan ng mga anak ko si Jesus. Amen. Yan. Thank you, Kuya Miko. Yan. Ano yata ng buho ko. Yan. So, nawa po ay na-bless po ang bawat isa. Ano po? Hello po. Sa mga na-shoutout ni ate. God bless po sa inyong lahat. Sige ba, tayo po umawit ng pangwakas na awitin. Victory song. Every trial will see your glory. Yeah. Every nation bows before you. All our virtues to usher in the light of you, Jesus. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Yan, hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Tunay nga, Lord, na sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba at pagdakila sa iyong pangalan, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang mga nanood po, Lord, ay
Patuloy nga pong hipuin ninyo ang kanilang mga buhay at patuloy na ingatan ang buhay ng bawat isa. Ano po, ayan. Muli, maraming salamat po sa pakikiisa sa pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoon sa gabing ito. At nawa patuloy po na wag po kayong magsawa na atin pong laging katagpuin ang ating Panginoon. Ano po, ayan. Sige po. At ito pong muli ay wala yung kasama ko nandun po. So ito pong muli ang Warrior Team. Kami lang po ng aking pamangkin si Kempo. Asa pa ba? Yan. Yeah, okay. So God bless po sa bawat isa. Ingat po. Bye-bye po.